Pagkatapos i-offset at i-trim, susunod na gagawin natin ay i-erase naman yung nasa labas na line. Erase. Okay, tapos yung natira, i-join. Tapos i-enclose ulit sa isang rectangle, kagaya ng kanina. Then press pull. Yung height, gawin natin uling 100. Okay. Para siguradong mas mataas siya kasi dito. Tingnan natin siya sa shades of gray. Tapos, ito ay ikakat natin, Ctrl S. Lalagay natin sa front. Ctrl V. Okay. Tapos, ito ay i-move natin from center to center. Okay. Tapos, balik tayo sa right side. Okay. So, do the wireframe natin para makita kung nasa loob siya. Mukhang hindi nakasentro. Move natin yung center to center. Okay, yung orbit ko lang, tingnan ko kung tama yung pagkakapwesto. Hindi pa rin sila magkapantay. Ilagay ko siya uli sa front view. Eh, kailangan magka-ano sila na center to center. So, move, select object, enter, from center to center. Okay. Tingnan natin sa gawin natin dalawa yung viewport, dalawang vertical, para makita natin yung isa na naka-isometric. Shades of gray natin. Okay, na nakapasok na siya, kaya lang ay naka-sleep. So, kailangan lalagay natin sa loob. Okay. So, dito naman, lalagay natin siya sa right side. Okay, so, pagka minove natin to, papasok, kailangan ito ay makikita lang natin na yung line na direction niya ay straight pa rin. Okay, so, move lang natin. Okay, tingnan natin dito sa 2D wireframe. Kung within dun sa line pa rin siya. Okay, tingin ko nasa line naman. Okay, so pwede na tayo mag-subtract. Balik ko. Babalik ko to sa shades of gray. Tapos dito ako mag-subtract sa isa. So, SU, enter, select muna yung object,
ni-revolve, enter, bago yung pan-subtract. Okay, so ito na yung magiging itsura ng pan-subtract natin. So, pwede ko na lang isang viewport ulit na naka-shades of gray. So, ito ngayon, dadalhin ko na ngayon dito. So, move ko ito from center to center. Ito. Okay. So, 2D wireframe na natin siya. Pagka in-orbit, mukhang magka-ano naman sila. Magkapatong. Sa loob na yung isang part. Okay, so pwede na itong i-subtract. SU, enter, select natin yung mas malaking object, enter, tapos yung mas maliit na object sa loob, enter. Tapos, i-shades of gray natin para makita kung ano yung pinalabasan. So, ito yung pinalabasan. Okay. So, walang butas. Okay, meron na shape. Right side. So, nakagawa na tayo ng handle. Move na natin to. Yung center niya. Babalik natin dun sa pwesto. Okay. So, pag nailagay na, pwede natin i-on uli yung ilaw ng mga nagawa na natin. Bali, ang hindi na lang natin nagagawa ay yung main na body ng valve. Okay. So, yun naman ang iiwanan na natin na naka-on. Tapos, o-off na natin. Bali, copy ko na yung object ay yung mga lines para maihiwalay yung mga 3D. Okay. Hiwalay ko muna yung mga 3D. Asin ko muna sa pwesto. Kasi hindi ko na makikita yung mga yung mga linya kapag iniwan ko siya dyan. So, sinet aside ko muna siya. Tapos ay naka-on na yung ibang lines. So, dito, no, bali, ito yung kalahati. Yan yung sakop ng saang kalahati. Okay. Since yun dun sa huli natin ginawa, hindi ko ito isinama. Sasama na natin siya ngayon. Okay. So, tinanggal ko muna yung mga measurements. Tapos,
para magawa natin magsukat yung para dito sa pinakabali. Simulan ko dito sa yung paredod na part. Bali, susukatan ko ng yung thread length, BLI, mula sa dulo hanggang dito. Yun yung may sakot ng thread. 19.60. Okay. Tapos, magsusukat ako ng pitch. So, BLI ulit. Dulo-dulo ng isang thread ay, so, ito ay kagaya ng kanina, 1.1547. Tapos, ang depth niya ay 1 mm. So, kaparehas na nung ginamit natin dito sa outlet. BLI ulit. Yung walang thread na part ay 9.53. Simulan ko muna ito. 19.63 tas 9.53. Offset 19.63. Enter. Tapos offset ulit. 9.53. Offset 9.53. Okay. Tapos, dapat ito ay 12.5. So, ito yung pinaka-gitna. So, lalagyan natin ng depth. Offset uli by 1 mm. Pababa. Okay. Tapos, mag-offset uli ko ng 1.1547. Okay, so dito magagawa ng angle. Magawa muna ako ng down. Mula sa isang end. Tab 60 degrees. Okay, para hindi na ako magagawa ng another 60, mirror ko na lang ito. MI. From point of intersection dito, dapat tayo naka-ortho. Enter. Tapos trim. Okay. Tapos ito ay i-array path ulit natin. KR. Enter. PA para sa path. Select natin ito. I for items. Tapos yung distance niya ay 1.1547. Enter. Okay. Nilahat niya, no? Pwede naman na i-enter muna natin siya. Okay. Tapos, explode. Okay. Tapos, select natin yung mga buburahin natin. Okay. So, yan yung threaded na part. $1.5 into